Hey, The Miracle. Nasa ikatlong yugto tayo ng ating serye. So, pwede bang ibatiin ng iyong katabi, sabihin mo ng Merry Christmas. Yan. And ilan tulog na lang, ano? Ilan tulog na lang po, Pasko na, tama ba? So, sino po dito mayroon ng mga dumating na blessing? Yan. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon Diyos sa blessing niyon? So, bago po yan, gusto ko pong, may gusto palang bumati sa atin. Pwede ba nating pakita yung video? Yeah. So, hola. So, maligaya daw pong Pasko mula sa Victory Lukban. Again, yan po ay naganap nung Friday. Yan. Yung Ola po, malalaman nyo po yan kung si Mayor Ola daw yon. So, yung performance po, but bukod po dun sa It's a Blast, yung ating pong nangyaring appreciation night, truly po na naging masaya po siya. At di lang po maging masaya siya, sa din po na tunay po na ang Diyos ay tapat. Dito rin po sa ating ginagalawan sa Victory Lukban. When we look yung ating pong volunteer na gumaganap po dito sa ating simbahan is around 100 plus. So talaga pong nakakatuwa ang Panginoong Diyos kasi hindi po ganun kadali magpatakbo ng simbahan. Kaya po muli gusto pong ipabatid muli yung pasasalamat with the team of Victory Lukban. Muli po kaming nagtaos-puso nagpapasalamat sa paglilingkod nyo ito pong taong 2023. Marami pong salamat muli sa ating mga volunteers sa ating mga leaders. Sige po, palakpakan po natin sila. And let's go to our topic. Pag-uusapan po natin ngayon ay yung incarnation. Last time pinag-usapan natin yung the announcement of the angel. Yung announcement po o anunsyo ng anghel. Ano ba yung magandang anunsyo? At ang anunsyo po ng anghel ay isisilang ang ating Panginoong Jesucristo. Then nung dumating po last week po si Pastor Jason, pinakita niya naman po yung the virgin birth of Jesus. And kung titingnan po natin bakit the miracle, yung ating pong pinag-uusapan o yung title ng ating serye, ibig po sabihin, kung hindi daw po nangyari yung the miracle, ay wala daw pong miracle na nangyari po, especially sa ating mga Kristiyano. So, minsan ang hirap pong ibahagi yung mensahe ng Kapaskuhan dahil lalong-lalo na sa atin parang bilang Kristiyanong nasyon, parang lahat ay alam na natin. Tama ba? Lahat ng kwento ni Jesus medyo alam na natin. Sige, baka hindi nyo pa alam. But today, gusto kong tanongin sa inyo, muli, bakit ba merry ang iyong Christmas? Sige, anything? Bakit masaya ang iyong Pasko? Meron po akong mga search. Yung iba sabi, because Jesus was born. Sino makapagsabi na masaya ang Pasko mo dahil Jesus was born? Amen, sabi na ba, religious mo naman. Meron ka bang gano'n? Sabi naman, it is a perfect time to help less fortunate. Tama naman, ito yung mga time na maraming nagbibigay ng mga gift-giving sa mga, yung mga less fortunate. Yung mga bahay ampunan, sa mga bahay kalinga. Sabi naman ba, because of the Christmas light. Or sabihin natin yung mga pailaw. Atin-atin lang to ha. Doon sa may comment section ako nabasa.
nagagalit dun sa dun sa bayan. Sabi niya, "Bakit naman Mayor? Lahat ng katabi natin bayan ang ganda ng pailaw. Bakit yung parke natin walang pailaw?" Parang gano'n. So, yung iba nagiging masaya sila dahil sa pailaw. Yung iba naman dahil darating na daw si Santa. Or siguro sa regalo. Or yung iba dahil sa wala ng pasok. May mga estudyante ba dito? Dahil bakasyon. O yung iba naman dahil baka itong Pasko makita na nila yung kanilang loved ones. Yun. Yung iba nakita na, napaubo ka Chester Maraming pong speculation, bakit ba masaya ang Christmas? And even yung mga kanta, pag kumakanta na, dun parang mabibigyan natin na halaga yung Merry Christmas. And many people always saying, Merry Christmas. Pero ang tanong, alam ba at naiintindihan ba talaga yung pagsambit na Merry Christmas? Yung Christmas daw po na salita, hango daw po ito sa salitang Christ and Mass. Or ito daw po ay yung kay Kristo na bigyan ng serbisyo. Or misa dahil kay Kristo. May nagtatanong, ano ba ang araw talaga ng Pasko? December 25 o January 6? May mga ganun po. Talaga nakikipagtalo sila. Pero for me, siguro more than malaman natin kung ano talaga yung araw ng Pasko, mas maunawaan po natin bakit ba tayo nagre-greet ng maligayang Pasko. Today, let the incarnation will make our Christmas to become merry. Hayaan po natin yung inkarnasyon ang magbigay sa ating kasiyahan. Bakit ba masaya talaga ang Pasko? Ano po ba yung inkarnasyon? Ito po ay yung misteryo ng kapanganakan ni Kristo sa ideya na pagkakatawang tao ng Diyos. Ang incarnation po o pag-uusapan po natin yung pagkakatawan tao ng Diyos. And hihimay-himayin po natin to na maunawaan natin na bakit magiging masaya ang Pasko natin dahil sa incarnation na naganap o dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. Inaanyahan ko po ang lahat na tumayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. In Lucas 2, verse 11 to 14. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Ito ang palatandaan upang makilala ninyo siya, makikita ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Pagkatapos magsalita ng anghel, biglang nagpakita ang napakaraming anghel at sama-sama silang nagpuri sa Diyos. Sinabi nila, "Purihin ng Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa sa mga taong kinalulugdan siya." Let us pray. Lord, thank you for the day. We ask, Lord, na maunawaan po namin ang teolohiya ng incarnation. That yes, maaari Panginoon na itong mensaheng ito ay lagi na namin nakikinig. But dalangin namin na ang ikasasaya ng aming Pasko ay ang pagkakaunawa namin kung ano yung ginawa mo bilang Diyos at ikaw Diyos na nagkatawang tao. Bilang Creator, hinayaan mong maging creation ka para ma-fulfill ang nais mo sa mundo. Lord, help us to understand what is the meaning of Christmas. In Jesus' name, let's everybody say, Amen. Sige po, pwede na po tayo maupo. The story of Jesus' birth began during the reign of one of the most remarkable ancient history. So makikita natin na talaga si Lucas ay doktor.
na the way paano po siya magsulat ay pati yung history ng ating mundo ay kanyang naandito. Sabi niya dito, ng mga panahon ng emperador na Roma na si Augustus ay gumawa ng kautusan na dapat magpatala ang lahat ng mga mamamayan sa bansang nasasakupan niya. So again, the Israel ay sakop siya ng Roma Imperyo. At ito ay sa pamamagitan ni Augustus. At nagbigay siya ng verdict. Ano po yung verdict ni Augustus dito? Ang lahat ng tao ay bumalik sa kanya-kanyang lugar, at pagbalik sa kanyang lugar ay kailangan magpa-census. Sino dito merong census? May census ba tayo dito sa Lukban? Di ba? May pumupunta sa mga bahay. Pero ito po, kailangan mong umuwi ng iyong bayan para kayo po ay magpa-census. At mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo kung gaano kagaling talaga ang Panginoon na ang lahat po na nangyari even in the Old Testament to the New Testament ay ito po yung magkakasama. Minsan po may mga tao pagka nagbasa lang gusto lang nila New Testament. O yung iba naman gusto lang nila Old Testament. Pero hindi po magiging, kumbaga yung Old Testament ay kailangan po niya ang New Testament, at ang New Testament kailangan din niya po ang Old Testament. Sabi dito, ito ang kauna-unahang census na naganap ng si Quirinius, ang gobernador ng lalawigan ng Syria. Kaya umuwi ang lahat sa sarili nilang bayan upang magpalista. Mula sa Nazaret, na sakop ng Galilea, pumunta si Jose sa Bethlehem, na sakop ng Judea, sa bayang sinilangan ni Haring David, dahil nagmula siya sa angkan ni David. So makikita po natin dito from Galilea or from Nazareth going to Judea. And it's about 80 miles yung lalakadin mo papunta po doon. At ito po yung makikita natin na sumunod si Joseph. Di ba? Sumunod siya kay God. Di ba? Parang ang plano na niya ay hiwalayan na niya si Mary. Pero kailangan niyang sumunod sa Panginoong Diyos, kaya hindi niya hinayaan na kanyang hiwalayan si Mary. But cause nung nalaman niya na si Mary ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng banal na spirito, kinausap siya ng anghel na kanya itong panagutan. It's about, kumbaga kung yung time na yon, it will cost a lot of time bago ka makapagbiyahe. At ito daw po ay sa pamamagitan ng paglalakad lamang. Para ngayon, 2 miles per hour, di ba? So, sumunod po si David dito. Kahit po malayo, ginawa niya po na pumunta po siya sa Bethlehem. Verse 5, sabi doon, kasama niya sa pagpapalista ang magiging asawa niyang si Maria na noon ay malapit ng manganak. In this time, in this moment, makikita po natin dito na si Maria po ay kasama niya na naglakbay papunta po at patungo sa Bethlehem. Sabi ko nga, it's around 80 miles from 80 miles from Nazareth to Bethlehem. And bakit daw po sinama bakit nagpatungo si Jose at si Maria sa Bethlehem? Iniiwas niya rin po na magbuntis si Maria dun mismo sa Nazareth. Bakit? Sabi ko po last time, danger po nung time na yon pagka gumagawa kayo ng hindi tama. Dapat kahit kayo ay engaged na, dapat pangangalagaan mo ang iyong mapapang-asawa na wala talagang mangyayari po sa inyo. That's why si Joseph po ay talagang dinala niya si Maria patungo sa Bethlehem.
In verse 7, in verse 6, at habang naroon sila sa Bethlehem, dumating na ang oras ng kapanganakan ni Maria. Isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki na binalot niya sa lampin ang sanggol at iniga sa sabsaban dahil sa walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Ito po yung nakakalungkot dito, no? Kahit sino talaga, hindi i-expect na God o ang Diyos ay magkakatawang tao. At sino mag-expect na siya ay sisilang sa umagitan ng sabsaban? Alam niyo po ba yung sabsaban na sinasabi dito? Ito po ay yung koral. Nakakita na kayo ng koral? Kumbaga yung, kaya po di ba lagi doon sa pag nakakita tayo ng mga design, may camel, may kabayo ba yon? May donkey. So literal po na doon ipinanganak ang Panginoong Jesus. Why? Ang tanong, bakit sa sabsaban ipinanganak ang Panginoong Jesus? Dito na po papasok yung Ezekiel na sinasabi po doon na ipapanganak ang Mesaya, ang tagapagligtas sa umagitan ng sabsaban. At hindi lang po sa umagitan ng sabsaban, but bagkos ito daw po ay sa lugar ng Bethlehem kung saan dito po nakatira si David. O ito po ang lugar ni David. Alam niyo po bang ibig sabihin ng Bethlehem? Ito po ay bayan ng mga tinapay o city of bread o house of bread. Parang tayo dito. Ito po ay bayan ng, yun. Sabi nung isa basta sabi yung bayan ng superstar, wala naman dito si Nora Honor. Ganun. Pero, it's a city of bread. So, ibig sabihin, is a propesya na talaga pong ipapanganak ang Panginoong Jesus sa pamagitan ng sabsaban. There was nothing special in the manner in which the infant Jesus was treated. Laying him in a manger means simply a crib or place where cattle were fed. Sino dito meron kang special na bisita ngayong Pasko? Siguro yung mga kamag-anakan. Meron ba dating na kamag-anakan? Meron. Yung loved ones mo, dadalhin mo sa bahay mo, di ba? Parang gano'n. Papakilala mo sa iyong mga magulang. If meron kang special na bisita na darating, syempre special ang iyong trato. But because it is a prophecy before na ito ipapanganak sa angkan ni David at ito ipapanganak sa bayan ni David, which is ito yung tinatawag na Bethlehem, a bread city or a home of bread. At hindi po nakakapagtaka bakit ang Panginoong Diyos ay tinawag o si Jesus ay tinawag na I am the bread of life, di ba? Marami po siyang pangalan pero isa sa kanyang pangalan, I am the bread of life. It means siya ang tinapay ng buhay. Without Him, we are magugutom tayo. Mauuhaw tayo. But Jesus is the bread of life. Why we celebrate Christmas? Dahil po ang kapanganakan ni Jesucristo ay mabuting balita na nagbibigay kagalakan sa sangkatauhan. Ang kapanganakan po ni Kristo, ito po ang mabuting balita na magbibigay kagalakan sa sangkatauhan. Parang natanong ko kanina, why your Christmas is merry? It is because ipinanganak po si Jesucristo, ang Diyos ay nagkatawang tao. At ito daw po ang mabuting balita. In verse 8, sabi dito, and in the same region there were shepherds out in the field,
keeping watch over their flock by night. Kalimitan po ang mga pastol ay nag-aalaga po sila sa gabi. Doon po sila gising. Bakit po? Halimbawa, may mga manganganak, binabantayan po nila yon. At habang daw po nandun ang mga pastol, and the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. Grabe po, no? Sabi daw po, nagpakita ang anghel at dala-dala niya ang glorification o ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Supposedly, pagka nandun ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos, ito po ay kadakilaan, kanyang kapangyarihan. I don't know what is doon sa Tagalog, yung glory of God. Sabi daw po ito, ay nagliliwanag, sobrang liwanag. But instead na sila po ay magalak at matuwa, ano daw po ang reaksyon ng mga pastol? The reaction of the shepherd is great fear. Nagkameron daw po ng matinding takot dahil sa glory ng Panginoong Diyos. And even that time, alam naman po natin, pagka may nagpakita pong anghel, ito po ay nakakatakot. Bakit? Either kunin niya ang iyong buhay or ikaw ay parurusahan. But the angel revealed that the grace of God toward mankind. Pero inireveal po ng anghel, bakit ka matatakot? Huwag kang matakot. In verse 10, and the angel said to them, fear not, for behold, I bring you a good news of great joy that be for all the people. Sabi daw doon, huwag kang matakot dahil bibigyan kita ng magandang balita at ang kagalakan na nag-uumapaw para ito sa mga tao. What makes us happy? Ano daw po yung magbibigay sa ating kaligayahan? Yes, siguro kung may magbigay sa'yo ngayon ng iPhone, regalo sa'yo, magiging masaya ka pa? Naman. Siyempre naman, magiging masaya ka. Or pagka nakita mo na yung iyong pinakahihintay na love life, di na ako titingin sa kung kanino man. Parang nakita na niya. O siguro yung matagal mong pinapanalangin na magkaayos kayo ng iyong kapamilya. What news is good? Ano ba ang mabuting balita para sa atin? Siguro ako, mabuting balita para sa akin pagka patuloy na nagbago na yung kapatid kong panganay. Pangalawang lalaki, parang gano'n. It is my good news na dahil good news sa akin yun. Bakit? Kasi ito yung matagal ko na pinapanalangin eh. Sino dito may mga matagal ka na pinapanalangin? Aaron, nag-pray ka ba? Very good, nag-pray ka pala eh. So pagka nag-pray ka at sinagot ng Panginoong Diyos, kagalingan ng mahal natin sa buhay. It is a good news for us. Tanong, what make us or give us great joy? Maari, sama pa, sabi ko yung kanta ngayon, pagka pinakinggan mo yung mga kanta, di ba? Sana ngayong Pasko. O di ba yung kay Santa Claus, yung lagi kinakanta ni G-Boy? Santa Claus, may Facebook ka ba? Yung mga ganong kanta, di ba? Parang, every time maririnig natin, every time natin, kumbaga parang sa atin bilang Kristiyano, alam naman natin na it is Jesus, but sometimes, kulang pa, parang hindi ito yung great joy. Hindi ito yung magandang balita. Hindi ito yung magbibigay ng kagalakan. Sabi dito, do not fear. It will give you a good news and great joy. Yung joy po dito, hindi lang chicken joy.
Oh, sabi mo naman, corny na naman ako. Hindi lang chicken joy. Sabi to, it's a great joy. Sabi nga, iba ang masaya sa kagalakan. Iba ang happy sa joy. And the joy na sinasabi dito, ito daw po ay magbibigay ng kagalakan. And today, if you are a Christian, yes, may mga gusto tayong panalangin. May mga naisin tayo. Pero hope, hindi po yung material na bagay ang magbibigay sa atin ng matinding kagalakan. Hindi po siya na darating para sa atin ang magbibigay ng kagalakan. O hindi po ang magandang business o magandang income o material na bagay ang magbibigay sa atin ng magandang balita at matinding kagalakan, but ito po ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Look, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi ko nga kanina, when I reading ito, parang sabi ko, natural na to. Parang when I read this, parang paulit-ulit na ang Diyos ay nagkatawang tao. Pero if we look on this, utay-utay, tingnan po natin. God is good, man is not. God is holy, man is not. God is powerful, man is not. Wala po tayo sa katiting ng Panginoong Diyos. Sabi daw po tayo lang po ay nilikha niya. Pero look at this. Ano daw po yung magandang balita na magbibigay sa atin ng kagalakan, ng matinding kagalakan? Yung Creator po will become a creation. Kumbaga, kung ikaw ba bilang tao, Sir Chester, ikaw bilang tao, pipiliin mo ba maging aso? Siyempre hindi. Kung ikaw ay manager, pipiliin mo ba maging parang yung pinakamababang posisyon? But God choose it. Bakit? Para wag daw po tayong matakot. Bigyan tayo ng mabuting balita and great joy. And what is that? John 1:14. Sabi dito, nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Ang kapanganakan ni Jesucristo ang pinakadakila na pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. Jesus' birth is God's greatest revelation of His glory. Yung kapanganakan po ni Jesus, ito po ay isa sa pinakadakila na revelasyon ng kadakilaan ng Panginoong Jesucristo, ng kadakilaan ng Panginoong Diyos. Si Jesus ay naging tao para maintindihan natin kung sino ang Diyos. In Colossians 1:15-20, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat sa pamamagitan niya at para sa kanyang nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritu nag-ahari at namamahala ng mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man likain ang anumang bagay, naroon na si Kristo at sa pamamagitan niya ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito sa unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat, sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo at sa pamamagitan ni Kristo ipagkakasundo na sa Kanya
ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Wow! Kaya po napakalaking bagay po ng pagkakaintindi natin kung sino ba si Kristo. Bakit? Hindi po lahat ng relihiyon ang pagkakakilala kay Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Some say, si Kristo lang po ay tao, hindi po siya Diyos. Yung iba naman po nagsasabi, si Kristo ay tao na naging Diyos. Kaya marami nga po ngayon lumalabas yung mga Mesaya. Sinasabi, ako na ngayon ang Mesaya. Sa kapanahunan ko ngayon, ako na ang Mesaya. Ayan, Mesaya daw, sabi. Hindi ako nagsabi. Honestly. Because why? They don't understand na yung Diyos mismo na si Jesus Cristo ay nagkatawang tao. And we are all blessed. Sabi ko, it brings great news. It brings great joy. Alam niyo po, nung hindi pa ako Kristiyano, pagka naaalala ko po yung mga pinagagawa ko noon, minsan nga pagka kinikwento ko sa asawa ko, sabi sa akin, wag mo nang ikwento. At ang sakit sa tenga. And ako pa. But hindi po ito sa pagiging Kristiyano. Parang when I read this, again, hindi ito sa pagiging Kristiyano ko o sa pagiging nabago ako ng Panginoong Diyos. Yes, there's a lot of testimonies. Dito marami pong testimonya tayo. Di ba? Yung sanggano, naging mabuti. We have a lot of, pero when we look, ano ba yung great news? Ano ba yung magbibigay kagalakan sa atin? Ito po ay yung ginawa ni Kristo na naging po siyang tao. Ang kapanganakan ni Yesu Kristo ay mabuting balita na nagbibigay kagalakan sa sangkatauhan. So, again, reminder, ano nagbibigay takot sa atin? Ano yung inaasam natin na magbibigay sa atin ng great joy? Again, hindi ito yung darating yung love life natin. Hindi ito yung maa-answer yung panalangin natin. It is what Jesus Christ did. Second, ang kapanganakan ni Hesus Kristo ang nagbibigay katuparan sa ating tagapagligtas. In verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior. Again, bilanggit ko kanina, sabi na, in the city of David. Again, yung Bethlehem po, ito po ay home of bread, a house of bread. And again, dito nagmula si David, at even in the Old Testament na sinasaad na ipapanganak ang Mesaya, ang tagapagligtas, sa umagitan ng angkan ni David, at ito'y mag-ahari magpakailanman. Who is Christ the Lord? And this will be the sign for you that you will find baby wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. In verse 11, sabi dito, sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Sabi daw po, iniligtas, ipinanganak ang ating tagapagligtas. Why your Christmas is merry? Bakit ba masaya yung Christmas natin? Alam mo kung bakit? Kasi pinapakita ng Diyos na hindi tayo mabuti. Makikita po natin dito na hindi tayo mabuti. Bakit? Kung mabuti tayo, hindi natin kailangan ng tagapagligtas. Pinapakita ng Panginoon na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Many religion says, pagka ikay gumawa ng mabuti, pagka ikay umanib sa aming relihiyon, ba't ito sinasaad ng Panginoong Diyos? Isinilang si Jesus Christ. Ang ibig po sabihin ng Christ, the Savior has been born, or the Messiah has been born. Ipinanganak
yung Misaya. Ito po yung tunay na Misaya, ang ating tagapagligtas. Kaya yung Christmas, hindi po lang po ito para maging masaya tayo tuwing Pasko. But ito po yung araw na pinapaalala ng Diyos na kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Yung Jesus Christ, sabi na ba, ang kapilyedo ba ni Jesus ay Christ? Oh, pwede ka, no? Pero there's a meaning why Christ. It means yung Messiah daw po ay ipinanganak para iligtas daw po tayo. Kaya po ang Christmas para sa atin, hindi lang po ito kasiyahan, but ito po ay pinapaalala na kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. And everyone who accept that Jesus is Lord and Savior of his life will have eternal life. Kung sinong tatanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ay magkakameron ng buhay na walang hanggan. There's an excitement in this time and this moment. Siya dito nunod kayo ng mga action movie. Di ba yung parang bagang tipo na talo na, gulpi na. Tapos biglang darating yung yung mga savior. Tinenen. Di ba yung mga gano'n na? Nagkakameron ng magandang yung laban. Ito yun eh. Honestly, we are all, sabi daw, lahat po tayo makasalanan. At saan tayo nararapat? Sa impyerno. But because of what Jesus did, siya po ay nagkatawang tao para po maligtas. Kasi no one can, wala pong pwedeng makaabot sa kanyang kaluwalhatian. Sabi daw po nung pagka tinignan niyo mabuti nating gawa, ito daw po ay katulad lamang ng isang maduming basahan. Sino po dito yung sa appreciation night? Meron po kami nakita doon, ang daming ministry. Ushering ministry, kids ministry, nasa technical pa, minsan kumakanta pa. Pero kahit maghapon, magdamag na po dito sa simbahan. Si Mark po, simula Tuesday hanggang Sunday, nandito po. Pero Mark, kahit maghapon ka dito, kahit magbasa tayo ng Biblia from cover to cover, from Genesis to Revelation, it will not save us. We need a Savior. Hindi lang po yon. Again, yung Savior po at yung pagkapanginoon, it's a buy one, take one. Marami. Last time nagano po ako, kaya po ako napaos. Nag-funeral kami doon sa Landingan. Nung una, konti lang tao, tapos dumami ng dumami. Then, sabi ko nung may mga nagiinom pa. Nung una, hindi nila ako pinapansin. Pero when they hear the good news, yung mga tenga parang nagsilakihan na gano'n, no? Tapos pati yung mga nagiinom, kasi yung mga nagiinom, pagka ako nagsasalita, sabi ba, tagay! Ay di ako, wala akong pakialam. Mas lalo ko lalaksan yung boses ko, napaos tuloy ako. Pero ano ba nung sinabi ko sa kanila? Sino dito gusto mong tagapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Itaas mo ang iyong kamay. Pati yung nagiinom, nakataas ang kamay na gano'n, no? Lalo po akong ginanahan. Pero honestly, ang pagiging pong Kristiyano ay hindi lang po pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon. Ito po'y may kaakibat na pagsunod. Sabi po dito, sapagkat isinila ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas sa si Kristo na siyang Panginoon. When we become a Christian, may kaakibat daw po ito na pagsunod. I don't know kung anong pinasasabi sa inyo ng Panginoong Diyos. Pero, kailangan po natin siya sundin. Sino dito meron ka bang hindi pinapatawad? Wag mo itaas ang iyong kamay. Pero sinasabi po ng Panginoong Hesus, kung siya po ay nagpatawad, sino pa tayo na hindi magpapatawad? Sino po dito meron kang paboritong kasalanan na ayaw mo pa rin iwanan?
Pero sinasabi po dito ng Panginoon, siya po ang Panginoon. Yes, our Christmas ay magiging masaya po dahil tayo po ay ligtas na. Pero ito daw po ay may kaakibat na pagsunod. Sabi nga po sa Lucas din, I think chapter 6, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I says? Ang kapanganakan ni Jesucristo ay nagbibigay katuparan sa ating tagapagligtas. As I end, ang kapanganakan ni Jesucristo ay nagbibigay kapayapaan sa lupa. And verse 13, sabi doon, and suddenly there was with an angel multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Grabe po, no? Di may mga messenger. Una, natakot yung messenger. Sabi nung angel, nung mga pastol o mga shepherd, nalilito na ako eh. Buti na lang nandiyan ka. Ganda mo ha. Tawag si Mark. Mark, joke lang. Yan, nawala ako. Yung pastol. Nung dumating po yung anghel, natakot sila. Pero after nito po, nung nalaman na, do not fear, there's a great news. Isisilang ang ating tagapagligtas, si Kristo na ating Panginoon. And after doon, dumating po ang maraming anghel. Dalahan. Glory to God in the highest, and on the earth, peace among those with whom He pleased. Sabi doon, purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan na sa lupa at sa mga taong kinalulugdan niya. Meron daw pong kapayapaan dahil sa pagdating ni Jesucristo at nagkatawang tao po ang Diyos. Meron po tinatawag sa Roma Empero na Pax Romana. So pagka po sinabi yung decree na Pax Romana, sa lahat ng kanila pong nasasakupan, dapat po ay merong kapayapaan. At ito po ay nangyayari. But, sino po magsasabi na minsan po, hindi lang po the absence of war ang magagarantiya sa atin ng kapayapaan. Tanging ang Panginoong Hesus lang po sa kanyang pagdating ang magbibigay sa ating kapayapaan even we are at war or even we are on the battle. There's a lot of war. Maaari mental issue, financial issue, relational issue. Ba't sinasabi po dito, magpuri tayo sa Diyos sa langit dahil may kapayapaan na sa lupa. Pagka dumating ang mga nangangampanya, last time sino dito, alam niyo yung kampanyahan ng kapitan, di ba? So, pagka akong nahalal, sabi nga noon, pinatawag ko kayong lahat. Dahil pagka akong nahalal, magkakameron ng good governance. Pagka akong nahalal, magkakameron ng magandang hustisya. Pagka akong nahalal, magkakameron ng kapayapaan. Yun ang sabi nila. Pero ano ba sinasabi ng Panginoong o ng Biblia? Sa pagbabalik muli ng Panginoong Jesucristo ay magkakameron ng pamamahala ng may kapayapaan. Hindi po kung sino yung ating hinalal. Ito nga po nakakatawa eh. Nung last election, marami nag-away-away, mga Kristiyano, dahil sa ihahalal. Kristiyano pa naman. Kung ang Diyos na naghahalal, kahit sino po ang mahalal dyan, pag ninais ng Panginoong Diyos na magkameron ng kapayapaan, magkakameron po ng kapayapaan. Again, hustisya, ang Panginoong Diyos po ang tunay na hukom. As I end, may I call all the music team. God sent His Son. The angel praised God at creation. And now they praise Him at the beginning of a new creation.
Truly, yung kapayapaan po na meron dito, bakit sila nagpuri? Hindi lang po ito kapayapaan in the peace of mind, but kapayapaan ng sinner to the holy God. Ang tunay po na laban ay laban po ng makasalanan at laban po ng banal na Diyos. Can we close our eyes and let us pray? Lord, thank you for today. Thank you, Lord, for your message that truly ang iyong pagkakatawang tao ang nagbibigay sa amin ng tunay na rason ng Pasko. Una po na naunawaan namin na dahil sa iyong kapanganakan, Jesus, na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, ito po ay mabuting balita at nagbibigay po sa amin to ng magandang kagalakan. Dalangin ko sa bawat isa nandito, Panginoon, na maaari we feel, God, that we are not in that peace. Or maaari meron kaming takot na nararamdaman. I don't know kung ano po yung mga takot na yon. But when the angel, nagpakita po ang anghel, sinabi doon, huwag kang matakot. Maybe ito man ay sakit, maybe ito man ay sa iyong buhay na hinaharap. Basta sinasabi ng Panginoong Diyos, huwag kang matakot, may magandang balita at bibigyan kita ng kagalakan. Maybe you are the person that you want peace. You want great joy. May you, pwede mo ba itaas ang iyong kamay as everybody close eyes and I want to pray for you. Yes. Lord, sabi mo sa iyong salita, Panginoong Hesus, na lumapit kami sa iyo, kaming nagugulumihan at nahihirapan at bibigyan mo kaming kapahingahan. Dalangin ko, Panginoon, anuman ang present na mga problema na kanilang pinagdadaanan ngayon, or maaari anuman yung sakit na meron sila, or maaari meron po silang kamag-anak na ito'y nagbibigay ng takot din sa kanila o sa kanilang mga mahal sa buhay. We declare that you are Christ who can give us peace. Kapayapaan kahit sa gitna ng labanan, kapayapaan kahit sa gitna ng mga problema. And Lord, thank you, God, because your presence is in us. Your name is Emmanuel. It means God is with us. If God is in you, when you accept Christ as Lord and Savior of your life, the Holy Spirit is already in you. Ang Diyos na banal na Espiritu ang magagabay, magtuturo sa iyong direksyon kung paano at kung ano ang dapat mong gawin. Lord, bless them, guide them. And even today, I just want also to pray. Pwede nyo bang ibaba na yung kamay? Also, I want to pray for the person na maybe tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero may mga bagay na gusto nating sumunod. Pero dahil sa tagal ng panahon na ating ito nagagawa, maybe ito po ay bisyo or maybe ito po ay maling gawain na iyong nakasanayan. But naintindihan mo ngayon na dapat ang Panginoon natin ay si Kristo na, hindi na ang ating sarili. Handa kang isuko ito. And I believe also that it's not only for a one person or two person. Even me, I humbling ourselves before God. And God knows na may mga bagay ako na kailangan isuko sa Kanya. I invite you all to ask for forgiveness sa Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, patawarin mo po ang bawat isa na nandito. Patawarin mo po kami that every time we hear your word, sometimes we always say that we will honor you and we will make disciple. Pero yung simpleng pag-share lang po ng iyong salita doon sa aming mga malalapat sa aming buhay, hindi namin ma-share kung sino ka, Kristo. But today, we want to surrender all to you, Jesus. That you are 100% Lord. Ikaw na Panginoong Diyos, yung 100% na Lord na aming buhay. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa na humingi ng tawad
at nais, Lord, na sumunod sa iyo, bigyan mo kami ng grasya na magbibigay, Lord, kalakasan sa amin para magtagumpay kami sa mga nais naming pagsunod sa iyo, Panginoong Diyos. And thank you, God, that you are the one who is in us. And truly, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. You are a new creation now because Christ is in you. Lord, thank you. We claim your word. In Jesus' name, everybody say amen. Can you all stand up? As we end, sabi po dito, purihin ang Diyos sa langit, may kapayapaan nasa lupa sa mga taong kinalulugdan niya. We can say, Merry Christmas. Bakit po? May kapayapaan na at ito'y binigay sa atin ng Panginoon. Yes. Let's sing song to the Lord.